Hallelujah. Magandang gabi po. Ah, mga kapwa ko at mga kapatid ko sa pananampalataya. Medyo hindi po maganda yung ating lagay ngayon sapagkat ako po ay tinamaan ng ubo at sipon. Pero sa awa ng Diyos, so ngayon po ako ay medyo gumagaling na. Kaya hindi po dapat natin pabayaan ang ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Patuloy po tayong magbabahagi sa pamamagitan po nitong mabuting balita. Kung tayo po ay Kristiyano, sabi nga po ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan, hindi ang kahirapan, hindi ang pag-uusig, kamatayan, o kagutuman ang siya magpapahiwalay sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Hallelujah! Kasi kung tayo'y titigil sa gawain natin sa paglilingkod sa Diyos nang dahil lang sa isang bagay na magkakaroon tayo ng ganyan, minsan kasi ang tao kakaroon ng pangangatwiran na ito'y talagang nakapix na sa kanyang isipan na maunawaan naman ng Diyos yun eh. Ako, may sakit ako eh. Pero kung kaya mo naman, Brad, patuloy kang maglingkod sa Diyos. Siguro kung hindi mo na kaya, alam mo ba, alam niyo ba mga kapatid ko sa pananampalataya, mas mahirap kung sa kapanahonan ng mga naunang Kristiyano, doon tayo nabuhay, naku, mas mahirap po. Pasalamat tayo mga Kristiyano ngayon, na naglilingkod sa Diyos, ay ito lamang ang inaabot natin. Opo, minsan nagugutom tayo, pero wala pong umuusig sa atin. Opo, walang umuusig dito sa bansa natin. Dito, free ang kada, libre ang kada, o anumang reliyon ang iyong ipinapasok sa tao. Opo. Kaya, ang ibig ko sabihin, maluwag tayo. Meron tayong kalayaan na ipahayag ang salita ng Diyos. Walang pumipiit sa atin. Walang nagbabawal sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Nung ako'y nagba-Bible schooling, nung ako'y binata pa, yung preaching nung pastor na nag-encourage sa akin na ako'y pumasok sa Bible school. Dahil matagal na akong na-convert niya. Sabi niya, paano ka mag-grow kung palagi ka lang nakikinig? Hallelujah. Kasi lahat po tayo, meron tayong gampanin. Meron tayong gampanin. Katulad nga ng isang katawan, ng iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. May kanya-kanyang sangkap. So ang kanya-kanyang sangkap sa buong katawan ng ating Panginoong Hesus ay may gawain yan. Kada isang sangkap na nakakabit po sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang ibig ko pong sabihin, nandiyan ang kamay, may trabaho po ang kamay. Hallelujah. Nandiyan ang paa,
may trabaho ang paa. Hindi niya pwedeng sabihin doon sa kamay, kamay, lumakad ka. Di ba? Hindi magagawa ng kamay na lumakad. Opo. Hindi niya pong magagawa na lumakad ng matagal na panahon. Kanya tayo may paa, hanggat nabubuhay tayo, ito ang ginagamit natin yung paa. Hindi masasabi ng ilong, mata, amuyin mo. Hindi po pwede po yun. Maaring sabihin lang ng mata kung ano yung nakikita niya. Subalit, hindi niya may paliliwanag kung ano ang amoy noon nakikita niya. Ang ilong ang siyang may karapatan na magpahayag kung ano ang amoy ng bagay na nakikita niya. So, ang ibig ko pong sabihin dito, sa pagiging Kristiyano natin, ay hindi tayo habang panahon na puro na lang tayo tenga. So, ano ibig sabihin, Kuya Dolpo, puro tenga? Puro nakikinig na lang tayo. Hallelujah. Puro nakikinig na lang tayo. Hindi natin ginagamit yung ibang sangkap ng ating katawan. Hallelujah. Hindi natin ginagamit yung ibang sangkap ng ating katawan. Katulad nga ng sabi ni Pastor Efren, itong Sunday ito, no, ako'y mag-worship dyan sa kanilang kasi dyan ako ngayon nag-church. Kailangan, itong year na to, mag-grow tayo. So sa huling message niya na yung binigyan ng talento, yung 3 tao na binigyan niya ng puhunan, upang yung puhunan na yun ipangalakal. Upang mag-grow yung puhunan na yun. Mag-grow yung puhunan na yun. Ang ibig sabihin mag-grow ay lumago. Hallelujah. Kung babasahin nyo po yun sa 4 na gospel ng Matthew, Marcos, Lucas, Juan, yung dalawa po, yung nag-success po doon, yung isa po, itinago lang niya. So, ano ibig sabihin nun? Kaya hindi siya nag-grow, hindi siya nagbunga, hindi nagkaroon ng tubo yung ibinigay na puhunan. Kasi, alam nyo ba, nang tayo kunin ng Diyos, nang tayo yakapin ng Diyos at ibigin, lahat po ng gagawin natin ay magiging successful po. Magiging successful po. Pag tayo po nagpatotoo dyan, kapag iyan napakinggan natin, napakinggan nila yung patotoo natin, bahala na po ang Diyos, basta tayo, ginawa natin yung bagay na inuutos sa atin na mabuting balita. Hallelujah. So, wala po diyan ang aking ibabahagi sa inyo. Kumbaga, binalikan ko lang yung na tayo ay meron tayong gampanin. May mga kaloob tayo na dapat alamin natin ano ba ang gawain natin nang tayo'y pumasok sa iglesia ng Diyos. Hallelujah! Tayo ba'y puro na lang tenga? Oh. Ano ba ang silbi ng tenga? Walang iba kundi makinig na makinig. Hallelujah! Sana wag tayo maging tenga. Sana po, gamitin natin ang paa para humayo. At isama natin ang ating bibig para bigkasin ang salita ng Diyos sa mga tao. Hallelujah! So ngayon po, ang babahagi ko po sa inyo ay narito sa Marcos. Sa Marcos
Kapitulo 9, talatang 38 hanggang 41 po. Hanggang 41. So, ang sabi po rito, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalagaan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Hallelujah! So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kasi itong mga lingkod ng ating Panginoong Kristo, ito po si Juan. Alam niyo po ba itong si Juan? Isa to sa pinakamalapit na disipulo ng ating Panginoong Kristo ng kapanahunan na yun. Tatlo po sila nito. Itong si Pedro at itong si Santiago. So itong si Juan, siguro nung siya naglalakad, nakakita siya ng isang tao na nagpapagaling, nagpapaalis ng mga demonyo, Ito, hindi basta-basta to, demonyo yung pinalalayas nito. Kayo ba naka-experience na ba kayo ng mga evil spirit na magpaalis sa katawan ng isang tao? Hallelujah. Naka-experience na po ba kayo niyan? Hallelujah. So kung hindi pa kayo nakaka-experience, huwag niyo po muna subukan. Kasi ayon sa aking eksperyensya, kapag ka ikaw ay layas ng mga demonyo at dito sa Bible na nabasa ko, yung sinasabi nga ng ating Panginoong Kristo, na baka ikaw ang balikan nito. Opo, baka ikaw ang balikan nito. Itong mga demonyong to. So, ang kailangan dito, kapag ka ikaw ay nagpapalayas ng mga demonyo, kinakailangan meron kang prayer warrior. Opo. Prayer warrior po. At ang isa pa, dapat talagang ikaw ang iyong pananampalataya ay talagang alam mo sa iyong puso at isipan na ang kapangyarihan ng Diyos ay dala-dala mo sa buhay mo. Hallelujah! Sa tagal po ng pagiging Kristiyano, marami na pong mga himala ang dumating sa aking buhay na ipinakita ng Diyos. Hallelujah! May mga himala na halos hindi ko mapaniwalaan. May mga himala na nauunawaan ko. Opo, nauunawaan ko. Hallelujah. Isa na ang himala, yung ako'y himala ito sa aking buhay. Dahil hanggang sa ngayon, kapag ako'y nananalangin, tinatanong ko sa Diyos. Sabi ko, Panginoong Yesus, ang dami-dami ng tao sa mundo na karapat-dapat na makilala mo. Bakit ako? Hallelujah. So, ito'y matatawag ko na isang himala sa buhay ko. Kaya ako'y nagpupuri sa Diyos. Lagi ako nagpapasalamat na isa ako sa binigyan ng Diyos ng kahabagan upang maunawaan ko ang kanyang kalooban.
So ganito, nakakita nga po to si Juan ng isang nagpapalayas na demonyo. At siya po ay ikinuwento niya po sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, Panginoon, ako'y nakakita doon po sa doon sa lugar na hindi ko lang alam kung saang lugar to. Walang nakalagay po rito. Nakakita itong si Juan na nagpapalayas ng demonyo. Sinaway daw niya. Sinaway niya. Kasi, kaya niya sinaway dahil hindi nila kapanalig o hindi nila kasama. Siyempre kasi, sa isang grupo, nakikita mo kung sino yung mga kasama mo. Natatandaan mo yung mga mukha niyan. Hallelujah. So, ang sabi ng ating Panginoon, huwag niyo silang sawayin. Huwag niyo silang sawayin. Yan o, ang sabi ng Panginoon, huwag niyo silang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalagan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Oh. Di ba? So, ano ba ang pangunawa nyo rito? Pagkatapos magpalabas sila ng mga demonyo sa pangalan niya at magsasalita, pagkatapos daw nun, at magsasalita ng laban sa kanya. So, ang ibig pong sabihin nito, kung nauunawaan nyo po to mga Kristiyano, na hindi halos nauunawaan itong sinabi ng Panginoong Kristo rito, ito pong mga taong ito, bagamat hindi kasama ng ating Panginoong Kristo, ito yung mga nananampalataya rin. Nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, subalit hindi sila medyo bulgar. Medyo bulgar sa pagpapakita ng pagsunod nila sa Panginoong Kristo. Kasi nung kapanahonan na yun, mga kapatid ko, kapag ka ikaw nalaman na followers ka ni Jesus, tiyakan, may pagkakaroon ka. Kung natatandaan nyo si Nicodemo, di ba? Si Nicodemo ay isang mangangaral din, na isang kinikilala sa isang lugar. Pumunta ng gabi. Pumunta ng gabi, ito yung mababasa mo sa Juan. Sa Juan ng 3. Pumunta ng gabi sa Panginoong Kristo at nagtanong kung paano ba maliligtas at kung paano ba may panganganak na muli ang isang tao gayong siya'y malaki na. Hindi niya kasi nauunawaan. So, ganun din to. Hindi ito boldness sa pagsama sa ating Panginoon Kristo. Hindi katulad nina Pedro, nina Juan, nina Santiago, nina Mateo. Hallelujah. Talagang pinakikita nila sa mga saserdote, sa mga iskriba. Kasi ito yung kalaban ng panahon ng ating Panginoon Kristo na talagang pinag-aaralan lang kung ang mga sinasabi niya ay tama. Nag-aantay lang ng tamang panahon para nga kung babasahin niyo tong 4 na gospel, malalaman niyo kung ano yung mga ginawa nila rito para mahuli lang ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Oh, tama po yun. Sinasabi ko sa inyo, sino man magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Oh, dito sa hindi pa nakakaunawa uli dito, sa huling-huling talata, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig nang dahil kay Kristo. O, tandaan nyo hindi nang dahil kay Pedro, hindi nang dahil kay Juan o kay Santiago.
Kaya kayo nabigyan ng isang basong tubig. Hallelujah. Ang ibig sabihin po rito, itong mga taong ito ay mga Kristiyano nga po sila. Lalo na pagka nabigyan kayo ng tubig at alam na kasama kayo ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Sureball po, yung nagbigay po sa inyo ng isang basong tubig, ito po ay nananampalataya at nananalig sa ating Panginoong Kristo. Ito po, sana po, maunawaan po natin ito. Maunawaan natin itong salita rito. Kasi maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos ngayon, alam nyo, para nyo maunawaan ang salita ng Diyos, dumalangin muna kayo sa Espiritu at katotohanan. At unang-una, huwag niyong pagmalaki ang inyong nalalaman at inyong karunungan. Pag ako nananalangin, sinasabi ko, Panginoon, wala po akong kaalaman. Hindi ko po nauunawaan itong salita nyo. Ang inyong santong banal na Espiritu ang siya magpaunawa sa akin dito. Kaya pag ako nagtuturo, direkta. Ulit-ulitin ko sa kanya, wala akong mga referensya na ginagamit. Wala akong kung ano-ano mga libro na magiging referensya ko. Kasi para sa akin, huwag na kayo masasaktan mga pastor na gumagamit na maraming referensya sa pagtuturo. Alam nyo ba, ang para sa akin, ginagawa nyong kulang ang salita ng Diyos para hindi maniwala yung mga tao. Tandaan nyo, Kristiyano na po tayo. Ginagawa nyong kulang. Kulang ang salita ng Diyos. Hindi ba kayo natatakot doon sa sinasabi sa Revelation? Ang sino mang magbawas. Mga kapatid ko, kung ganyan pa rin ang ginagawa nyo, sinasabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, ang inyong mga pangangatwiran ay nakapix na sa utak nyo yan. Pero sana alam nyo, ang inyong pangangatwiran kung tama o mali. Ako'y nagpapaalala lang po bilang isang Kristiyano. Kapag ako po nagpapahayag ng salita ng Diyos, wala po ako mga librong referensya na ginagamit para lang paniwalaan ako ng mga tao. Ito po. Kaya nga ang sabi rito ng ating Panginoong Kristo, sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Doon sa huling-huli, gagantimpalaan. Sino yung gagantimpalaan? Yung nagbigay ng isang basong tubig. Kasi bakit? Alam ng taong ito, nagbigay ng isang basong tubig, na kayo'y followers, na kayo'y naglilingkod sa ating Diyos. Opo. Kasi bakit? Bakit ganito ang pangalan ng Kristo? Kasi ang Kristo ay pag-ibig. Kung ang gagamitin dito, ako po ay nangangaral sa pangalan ni Dolpo. Sino ba nakakakilala sa akin? Baka pagdating dyan sa may kanto ng isang kanto, hindi na ako kilala dyan . Pero ang pangalan ng Panginoong Kristo, ang pangalan ng Panginoong Kristo ay kilala sa buong mundo, sa buong kalawakan. Hindi lang po sa isang bansa. Opo. Kilala po siya sa buong mundo. Kaya nga ang sabi rito, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig nang dahil sa aking pangalan, ay gagantimpalaan. Hallelujah! So, ito pong mensahe na binigay ko sa inyo, bagamat ito'y hindi para sa kaligtasan, ito ay para lamang sa pangunawa natin ng mga Kristiyano na maya-apply natin sa pagiging Kristiyano natin na baka mamaya makakita tayo. Itong isang nagiging sakit dito sa ating bansa. Ang mga nagtuturo, may kanya-kanya po silang mga abilidad na pagtuturo. So sana po magkasundo na ang mga nagsasabing, ako'y kay Kristo. Dito sinasabi nga ng Panginoong Kristo, huwag niyo silang sawayin. Pabayaan niyo sila. Sapagkat ang nagsasalita o ang nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ko,
At pagkatapos nilang mapagaling at mapalayas ang demonyo, at sila magsasalita ng laban sa akin, yun ang hindi sa Panginoong Hesus. Subalit, hindi naman sila nagsalita ng laban sa akin. Pagkatapos nilang magsalita o nagpalayas ng demonyo, so anong ibig sabihin nito? Ulit-ulitin ko sa inyo, ito yung mga Kristiyano rin na ayaw ma-involve. Hindi sila boldly sa pagpapakita na sila ay follower ng ating Panginoon Kristo. Kasi noong mga time na yon, medyo may kahigpitan. Kung mababasa nyo nga rito, di ba? Nung hinuli ng ating Panginoong Kristo, may nakakita kay Pedro, di ba't ikaw yung kasama? Di ba? Dininay niya ngayon ng Panginoon. Kasi kung hindi siya nangatuwiran na hindi ko kilala yan, malamang pati siya na ipako sa krus. Malamang pati siya nag-suffer. Hallelujah! Yun po nung kapanahunan na yun. Kaya maraming salamat po. Ito yung makatutulong sa inyo. Kung ang ating itinuturo ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo na nagbigay sa atin ng kaligtasan dahil sa kanyang pagsasakripisyo, ito po ay tama. Opo. Kasi walang ibang, sabi nga, walang ibang kaligtasan sa silong ng langit kundi ang ating Panginoong Kristo. At walang ibang daan sa buhay na walang hanggang kundi ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Bagamat napakarami po ng mga nag-sharing na salita ng Diyos dito sa ating bansa. Halos hindi na nga maunawaan ng mga tao kung sino ang totoo. Basta may payo ko lang sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya na ngay Kristiyano. Yun nga ang sinabi ko. Kung ang pangalan ng Panginoong Kristo ang itinuturo sa inyo, wala pong masama dyan. Subalit, kung ibang tao ang ipinapatotoo sa inyo, nagpapaliwanag sila ng ibang tao para lang maabsuelto o para lamang sila ay mapapurihan ninyo, masabing sila ay magaling, tandaan nyo, umalis na po kayo dyan sa kinalalagyan nyo. Wala po kayong makukuhang kaligtasan. Mapapahamak ang kaluluwa nyo. Opo, mapapahamak ang kaluluwa nyo. Tandaan nyo po yan. Mapapahamak ang kaluluwa nyo. Hallelujah! Sabi nga ng Diyos, siya'y hindi nagbibiro. Opo. Hindi siya nagbibiro. Ang lahat ng bagay na sinabi niya ay mangyayari sa darating na panahon. Maraming salamat po mga kapatid ko sa pananampalataya. Pasalamatan natin ng Diyos sa unang pagla-live ko ng 2026. At idalangin natin sa Diyos na buong isang taon ay ibigin tayo ng Diyos, palakasin tayo. At tulad nga na sinabi ko sa inyo sa introduction ko kanina, hindi lamang tayo maging tenga, tagapakinig, kundi gamitin natin ang ating paa at ang ating bibig upang ipahayag natin ang kabutihan ng Panginoong Kristo. At dalhin natin sila sa simbahan. Hallelujah! Maraming salamat po. Ako si Kuya Dolpo na naglilingkod sa Diyos sa kanyang gawain. Nagbibigay din po ako ng pahayag sa mga simbahan o Bible study. Hallelujah! At gayon din po, kung mayroon pong may sakit sa inyo, may number po ako dyan na inilalagay ko sa aking pagla-live. Mag-message po kayo sa akin, tumawag kayo sa akin. Ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling. Patuloy ang kanyang kahabagan sa mga lumalapit sa kanya. Hallelujah! Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat sa taong ito ng 2026.